Nagbabalik po ang saganang mamamayan. Panoorin pa rin po natin sa loob ng himpilan, Attorney Acosta ng Public Attorney's Office. Ma'am, naiwanan po yung issue natin tungkol sa death penalty. Mukhang ito ang gustong ipatupad ng papasok na administrasyon at napakalaki ng papel dito ng Public Attorney's Office. Actually, nababagabag po ako matagal na. Dahil ako po yung nag-argue nung 2004. Opo. Na paalisin yung death penalty na yan, isuspend ang execution dahil nakatakda si Pangulong Gloria mag-execute ng 200. Ang unang bibitayin si Lara at si Likayan. Ako po yung humingi ng order sa court na isuspend ang execution at nanalo po tayo. Pero mula 2004, 2006, ang Kongreso umaksyon na. Talagang inabolish yan. Pero nakita ko yung mga sobrang talagang karumal-dumal na krimen. Bata, pinagmamartilyo, sanggol, ginahasa, tapos pinatay pa. Tapos nanakawan, papatayin pa. Drug traffickers, ang mga kabataan ngayon ay parang iba zombie na dahil addict, dahil sa mga Sabi ko, kasalanan ko yata ito Pinalialis ko ang death penalty. Kaya parang talaga nagbagabag ho kayo, no? Dahil sabi ko, sino ba ang may karapatang mabuhay kong? Yung kriminal na talagang parang halimaw na ng lipunan o yung mga biktima? So pagkatapos mong pigilan, yung pagpapatupad ng pagbibitay, attorney, na ngayon nagbago ang isip mo, maaaring dahil sa nakita mo na naging talamak naman yung mga heinous crimes. Opo, ngayon, nahihinuha namin ni Jen na parang makiling ka na ngayon na baka parang tama nang ipatupad ang death penalty. Yun ba yung aming, tama ba yung parang gano'n kasi ang batas ay dapat sigon sa panahon. Uma-adapt sa panahon. Parang, oo nga, hindi mo binitay, kinulong mo, pero pagdating sa kulungan, nagluluto ng shabu o nag-deliver ng shabu, ay kung may nabiktima na, edi meron pang bibiktimahin yan. Paano mga anak natin, magiging apo natin, anong kalang seguridad sa mga halimaw ng ating lipunan? Pero napag-aralan ba natin yung mga kondisyones bakit naging napakarami ng mga heinous crimes na yan? Baka naman hindi kamukha niyan. Baka naman hindi pinatatatag kasi ang PAW. Kasi kung ang PAW binigyan ng malaking suporta, hindi lamang siguro sa mga benepisyo o pasweldo ng mga tao na nakapag-ano siguro kayo, nakapagtatag kayo ng maraming mga abogado na talagang mapagtitiwalaan natin sa paghahawak ng mga kaso. Siguro, isa sigurong paraan yan para natakot yung mga gagawa ng kasamaan. Sasabihin nila, teka muna, dahan-dahan tayo ng pag-iisip ng kasamaan rito. Matikas na yung PAW ngayon. Opo, hindi lamang yung chairman nilang matikas, lalong-lalo na yung mga tao nila. In other words, itong mga kondisyon sa pagpapatupad ng hustisya, baka naman humina ng humina, pati mga institusyon natin, attorney. Kaya ang krimen, naging mabalasik na sila, naging parang biro-biro na lang sa kanila. Hindi kaya yung pagpapatupad ng batas ang nagkulang tayo, hindi yung naging matatapang na o naging masyado ng mapanganib ang mga tao ngayon. Meron bang nag-aral sa bahaging ito, attorney? Ayan nga pong pinag-aaralan namin. Kung pahihinain ng PAW, ay ang aking instruction, pag kriminal, ay di tamang parusa lang. Pag walang sala, ipagtanggol hanggang Korte Suprema. Eh sino makakasama ko? Isang araw magising ako, wala na yung mga naturuan ko. Nag-judge na, nag-fiscal na, wala na tira sa tabi ko. So ang punto doon, ay hindi mo na ako po pwedeng one-man army. Dapat meron akong magagaling. Dali ko naman kakayanin kong lahat ang problema ng bayan natin sa hustisya. Ngayon lang naman namin nalaman, akala namin puro pagtatanggol lang ang ginagawa nyo. Ngayon pala, meron kayong Victims Assistance Unit po, meron tayo. Meron pa silang notaryo, meron pala kayong legal counseling pa. At 24/7 naman pala kayo. Opo. Ito ba napag-aralan ng DBM, attorney? Kung gaano kalawak pala yung serbisyong ibinibigay nyo sa ating mga mamamayan? Sinasabit po namin yung aming mga reports. At may statistics service po tayo na nagkukwenta lahat ng report na yan. May monitoring, may spot inspection po ako. At talagang kung kailangan magpuyat, nagpupuyat po ako para lang talaga ma-supervise natin ang bonggang-bongga todo-todo tong ating Pero ewan ko, ginawa ko na po lahat para magpatunay sa sambayanan na karapat-dapat ang PAW na tulungan po natin. Huwag nating aapihin. Nung una, pinagseseso kami. Abay, di ba, tinulungan po ako lahat ninyo na hindi naman kami kailangan pala magseso dahil may batas. Nung sumunod, mag-masteral daw kami. Abay, sabi ko, anong masteral? Kapag abogado at pasado ka sa bar, masteral na yan. Bakit ang mga piskal, hindi naman nila binibigyan ng ganong criteria? Hindi naman nila pinagmamaster. Bakit kayo pinagmamaster? Ayun, ang iniisip ba nila na. pagka PAW ba mahina? Yun ba yung first impression?
Hey, abogado lang ng PAW yan eh. Yung ba yung impression nila? Hindi po mahina ang PAW, 13,000 pong mahigit na napawalang sala last year, hindi po ano yun. Aba, malaki Baka po ang naman- winning rate namin kaysa prosecution. Baka naman yung mga kaso, attorney, puro jaywalking lang naman. Hindi Ay, kaya? hindi ho, hanggang murder lahat. Lahat ng klase. At mapapatunayan, yung batang hindi binigyan ng good moral character, nalalo po tayo sa Court of Appeals, nakapasok po sa UST. At talagang, kumbaga, ay nakikitang inilalaban po namin, bagaman ang kalaban namin, nasa pamahalaan nga. At ako po na may walang kinatatakutan, sa Diyos po ako takot. Tama. Kapag ang isang opisyal po ay gumagawa ng masama, hindi ko siya kinakatakutan dahil dapat siyang matakot sa Diyos kagaya ko. Yun po yun. Eh kung makaharap mo si Secretary Butsabad, ano sasabihin mo sa kanya, attorney? Sabihin ko sa kanya, bakit nakinig siya sa isang legal officer niya, may desisyon na siya. Sino ba yung legal officer niya? Si ano daw, yung Atty. Rowena Candice Ruiz. Yung po yung kanya, medyo batang lawyer pa po. Ako naman ay mukha lang bata pero matanda na po ako, 54 anyos na po ako, 27 na po ang taon na akong abogado. Kaya nga po sabi ko ay ano pa bang gusto niyong patunayan na serbisyo namin, ginagampanan namin lahat. At sa totoo lang, pag nakulong po ang isang opisyal ng gobyerno at walang pambayad sa abogado, kami rin nagtatanggol gaya kay ERAP. O dumating ang panahon, kami po ang naging lawyer niya. At hindi lang po yun. ERAP? Nung araw po, nung 2002, ako naging Eh, deputy paano counsel naman niya. naging indigent naman si President Era? Paano Ay, niya nawala ng siya abogado. Inano niya, pinaalis niya, di ba? Na-appoint ako ng Sandigan Bayan, na counsel do piso niya. Appointed ho kayo doon. 2 buwan. Pero withdraw kami ng withdraw. Ayaw kami payagan hanggang sa naging piskal na yung mga kasama kong pau. Wala na natira kahit isa. Pero ito ang tanong siguro, kung may babalik po ang death penalty, sa tingin nyo, handa na ba ang justice system natin kung ito man po ay may babalik, attorney? Yung PAW, kasi tuloy-tuloy ang training natin. Talagang kaya nga nagiging fiscal at judge tuloy-tuloy. At advance pa yung MCL nila, 2019. So ang punto dyan, handa po. Kaya lang, kinatatakot ko, pag ang naging desisyon ay wala na talagang retirement package sa ang PAW, ay baka maubos yun na sa tabi kong magagaling. Lilipat talaga yan. Ay lumipat na nga yung 300 So sabi ko sa mga PAW lawyers ko, pagbutihin nyo. Dahil pag may mabibitay, hindi ko kayo sasamahan. Kayo tatabi doon sa bitayin. Kasi ako at saka attorney, di ba? Ako personally, ang worry ko dyan, baka nga ho kasi naman, well, nandun ho yung parusang bitay, pero baka mamaya, hindi naman handa yung justice system natin na ang maparusahan, yun naman walang kasalanan. O kaya naman yung mahirap na hindi kaya ipagtanggol ng kanyang Abay, sarili. handa po. Meron tayong effective legal defense ngayon. Sa Legal part po aid. ng PAW ho yun, Sa no? part. Kasi nga, ang katibayan, mahigit 100,000 na napaakwit ng PAW mula nung umupo po ako. At ang winning cases natin, kada taon ay mahigit 100,000. At nasa report po namin, nasa website, ano pang gustong patunayan ng DBM sa amin? Hindi naman kami nagtutulog. Ayun. Hindi naman kami kibit-balikat na hindi tumutulong. At maging mga empleyado ng DBM na may problema sa legal dahil taga-gobyerno, tinutulungan din po namin. At kung sakaling si Sec Butsaba, dumating ang panong kailangan niya ng abogado, kami tutulungan namin siya. Kung uutusan kami ng korte at ng Sandigan Bayan po. Pero dapat to siguro kung yung law enforcer natin na kapag gumawa naman ng krimen o kaya naman gumawa ng masama at nagtanim ng ebidensya, dapat ang parusa dyan ay kamatayan din. O Di ba? talaga, ay yung pong sa Tanimbala, may Yan, kinasuhan po tayo, tinulungan natin si Lola Salvacion Cortavista, kinasuhan po yung 2 taga-OTS, ang parusa doon habang buhay na pagkabilanggo. Attorney, isa sa mga pinakamabisang argumento nila na lalo na yung sabi, hindi po pwedeng ipatupad yung parusang kamatayan kasi sa karanasan ng Pilipinas kasi, ang mga nabibitay lang kanya, Yung mahihirap. mga nasa panig ng mahihirap, yung wala kanyang may tutusto sa kanyang abogado. Ngayon, pagka yun ang argumento nila, dapat palakasin talaga yung PAW. Opo. Yun lamang ang magiging mabisang kaparaanan para maipagtanggol mo yung katwiran na, teka, hindi na ngayon. Opo. Sapagkat matikas na ngayon ang PAW, marami na sila, at ang kanilang mga hanay ngayon ay talagang sinanay kung pag-uusapan ay pagtatanggol sa karapatan ng kahit sino, lalong-lalo na yung mahirap. Opo. So, lalo nila ngayong bigyan ng focus ngayon, ng atensyon na Atty. Acosta, kung ang pinag-uusapan ay ang argumento na pawang mahihirap lamang ang napapatay ng parusang kamatayan, yung mga mayayaman palaging naiiwasan ito. Hindi ba, Atty.? Opo. Bakit mo aapihin yung PAW?
Pag inapi mo yung PAW, inaapi mong hustisya. Ano mangyayari sa korte? Matira yung piskal, matira yung judge, walang PAW. Ganun mangyayari dyan. Bagong pasa na, kailangan turuan ng mas senior. Wala yung mga senior. Mag-exodus. So ang inaano ko po, sayang po yung pagkakataon na iayos natin ang hustisya. Dahil sabi ko noon, ibalik ang death penalty o manatili ang death penalty kung merong strict enforcement of the law at palakasin ang legal aid system natin. Sa mga tao mo kasi, kung minsan, attorney, lalo na yung mga... Siyempre, may tao kang bagito rin, di ba? Yung mga bagong pasok. Naalala ko kasi, nung ako yung nagtatrial pa, nag-uumpisa rin ako, nakalaban ko yung sa Sapaw na babae. Hindi ko nasasabihin sa iyo kung anong RTC yun. Biglang umiyak yung bata mo. Ay, bago siguro po. Kaya nga tama yung sigurong marami kayong karanasan na at maraming mga seminar para lalong maging matapang. Hindi lang matapang, kung hindi talagang may kasanayan na rin sa paghahawak ng mga sunto. Para maipataas mo yung uri ng... Kasi ang sinasabi ng iba, hindi, ang kalaban niya, PAW lawyer lang. Parang nilalang nila kasi dyan. Hindi na pwede lang palagay ng ko PAW ngayon, ngayon. iba na yung complexion ng PAW lawyer ngayon. Di Iba ba? na po Nakakasabay talaga. na rin siya sa mga matitikas na mga private prosecutors. Yung po lumubog na barko, dito sa Manila, nanalo po tayo. Nag-award po na mahigit 200,000. Hindi, 200 million. Opo, doon sa mga naging biktima. Sa Manila. At sa susunod na linggo po, tatapusin ko na po yung presentation of witness sa Cebu. Dahil na ano po doon, lindol po yun. Ang tagal namin hindi nag-hearing. Dapat na i-advertise itong mga ganyang klaseng na ipapanalo ninyo para na nalalaman ng kababayan natin. Ba, hindi lang pala ganito yung PAW, ganito pala yung naipapanalo nilang kaso, mga landmark cases pala to. Ganito pala yung serbisyong nagagawa nila. Baka nagkukulang ka sa promotion. Meron nun, nasa website natin. Tapos press con din tayo kung kinakailangan at nanalo po tayo, nag-execution kami. Pending appeal, nanalo din po tayo. Kaya lang, nag-ban po ang sulpisyo. Kaya po, iintayin pa natin yung apila sa Court of Appeals sa Supreme Court. Kaya nananawagan po ako sa Supreme Court at sa Court of Appeals. Pabilisin niyo po yan kasi anniversary na naman sa June 21. Tama ho. Ano po yan, pangwalo na, yung paglubog at pagtaob ng MV Prince of the Stars. Nanalo nga tayo, pero baka maging paper decision dahil sa tagal. Hindi naman na ibibigay. No? Sige po, basta ako ng mga reaction. Medyo kapos na tayo ng oras. Sabi na ng ating texter, Facebook, hindi po tama na agad-agad nataasan sila. Ipakita muna nila kung karapat-dapat nga silang dagdagan. Noel Marabilia, Taytay, Palawan. Opo, tama po, para din na rin sila mag-isip na gumawa ng labag sa batas at mabigyan din ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Lorna Alejandro. Tama po, kung ang mga politiko natin na takot naman mamatay para sa bayan ay nagtaas ng sahod, mas karapat-dapat ang mga pulis at sundalo sa pagtaas ng sahod dahil ang isang paa nila ay lagi nasa hukay. William Nalas Piñas. Tama po, Jake Kevin. Tama lang, para di sila magkurap at magsisipag pa sa duty at hirap din work sila, risky ang buhay nila. Gloria de Castro. Tama po, para maiwasan ang bangotong ng kapulisan. Danilo Dadulia ng Hong Kong. Yun. Tama po, para wala na dahilan, gagawa sila ng sideline para tamaan naman sila ng hiya. Alexander ng Southern Leyte. Tama po, kasi kung di sila ang makapatay, sila naman ang pwedeng mapatay kahit mabait pa na pulis. Hay, nako. Lord Elisa Torcino. Opo, para 100% nila mabigyan ng tungkulin nila ang Bayan Bong Marquez, Santa Lucia, East Moncada, Tarlac. Resulta na tayo. Walang tayong oras. Ano ha? May pahabol pa lang tanong si Camelo Acuña na nanonood pa sa atin na attorney. Napansin niyo raw ba yung parang bigla ang pagtaas ng kaso ng mga drug-related sa panahong ito? Napansin ko po yan. Kasi po lumakas po ang mga sindikato. Ayun. Parang ang lakas ng loob nila. At kita mo, parang may pinagmamalaki sila. Sino bang mataas na taong pinagmamalaki nila? Sinisira nila ang buhay ng kabataan. Baka isang araw magising tayo, lahat parang zombie na. Nako. Kaya talagang kung sa drug-related cases dapat talaga, ito inaasahan ng ating mga kabayan, may kinalaman po sa pagpasok ng administrasyon. Ang resulta po ng ating Vox Populi, tama lang ba na itaas sa 50,000 pesos ang sahod ng ating mga pulis? Ang nagsabi ng tama, 84.4%. Ang nagsabi ng mali, 15.2%.
Attorney Acosta, ang inyo po mga mensahe sa ating mga tagapakinig sa radyo at tagapanood po sa telebisyon. Sa ating po mga kababayan, makakaasa po kayo ng matapat at masiglang paglilingkod ng ating mga public attorneys nationwide. Kung kayo po may sumbong, tumawag lamang po sa ating hotline 929-9436, 929-9436. O kaya mag-email sa pau_executive@yahoo.com. At ang aking pong cellphone, 0919-262-5190. Tumawag lamang po kayo o mag-text upang sa ganon ay masagot namin ang inyong katanungan. Ayan. Pero dapat mahirap lang ho, indigent. Opo, pero yung mga may taxpayer, kung sila ay walang available lawyer, pwede tayo magbigay ng Ayun. provisional, limited, and temporary service. Ayun. Kong? Wala na po kaming oras mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay nakapagbigay kami ng maraming kaalaman sa umaga ito.